Meron akong bagong PCP project, regulated naman ngayon. Kung dati, yung last na project ko ay unreg. So ngayon, nag-decide naman ako na mag-build ng regulated PCP para maiba naman. Pag-usapan muna natin itong Z-Bulb na gagamitin ko para sa build na ito. Of course, gagamit ulit tayo ng Z-Bulb kasi mas madaling mag-build ng PCP kapag Z-Bulb ang ginamit mo kasi readily available na siya. I-order mo na lang siya online. So, ang brand na gagamitin ko ngayon ay Shanbao. So yung last na brand na ginamit ko dun sa unreg build ko ay Superwell yata yung tatak nun. So, galing din yun ng China. Okay, so kung mapapansin nyo dito sa Z-Bulb na gagamitin ko ngayon ay mahaba siya. Mas mahaba siya compare doon sa last na Z-Bulb na ginamit ko. So, ang dahilan kung bakit mahaba siya ay meron siyang extra na plenum. Ayan. So, sinukat ko yung volume ng plenum niya. Nasa around 16 to 18 cc. Hindi yun exact na volume ng plenum niya kasi meron pang mga irregular shapes, and then of course meron ding mga space pa dito na hindi ko na nasukat kasi hindi na papasok yung caliper. So sa pagsukat naman ng volume ng plenum, gagamitin mo lang naman yung volume of cylinder na formula. Then meron siyang Picatinny rail dito sa ibaba. So ang purpose nito, pag gusto mo yung binibuild mo na PCP ay tactical siya, so pwede mo siyang lagyan ng bipod dito. So ayan, so itong pinaka exhaust port or transfer port niya ay nasa 4 to 4.5 mm siya. And then meron na rin siyang kasamang gauge. Ayan, 3000 PSI, and then glow in the dark yung gauge niya. So kung gusto mong mag-build ng unregulated na PCP gamit ito, kailangan mong bilhin pa yung isang adapter na nakalagay dito na merong fill port fitting. Tapos bibili ka ng bottle syempre. So kapag regulated naman, yung regulator meron na yung mismong fill port doon. So hindi mo na kailangang bilhin yung fitting dito sa harap. So bottle tank na gagamitin ko para dito sa build na to ay same lang, 0.3 liters. So meron din siyang O-ring. So yung diameter nito, itong pinaka valve housing niya, ipapasok po yan sa 20 mm ID na aluminum tube, or yung inside diameter ng aluminum tube ay 20 mm. Dito naman tayo sa pinaka upper receiver niya o yung chamber, tawag nila. So itong pinaka upper receiver ay in order ko sa Thailand. Galing to ng Thailand, and then 11 mm yung rail niya. So pwede kayong mamili doon, mayroon yung iba na combination na yung rail. Meron na siyang Picatinny rail at saka sa taas meron siyang 11 mm. Tapos yung pinaka butas ng barrel niya is 14 mm. Same din dito sa pinaka bolt. So bolt action din pala yung gagawin ko kasi mas type ko yung bolt action, mas madali siyang gawin compare doon sa side lever at saka ano pa ba yung ibang configuration. Yun, compare sa side lever. Kung mapapansin nyo, yung bolt nito ay meron siyang hukay dito or notch, naka-notch siya. Hindi gaya nung last na build ko na nandito siya sa likod yung bolt, and then yung notch dito sa pinakaloob ng upper receiver. Yan. Ito naman, na-order ko lang siya sa China. Ang dimension nitong pinaka-aluminum tube na to ay 32 mm yung outside diameter, and then 20 mm yung inside diameter. So, saktong-sakto siya dito sa Z-Bulb. Punta naman tayo dito sa hammer. Ang hammer niya ay steel shafting na 20 mm ang diameter. So,
Kung magpapagawa kayo sa machine shop, kailangan medyo i-undersize nyo siya para makapag-play siya sa loob. Kasi kung 20mm eksakto yung ipapagawa nyo, medyo tight fit siya. Kailangan nyo pang lihain. So, mga 19.75, ganun, 19.8 mm, saktong-sakto na yan. Smooth na yung pag-slide niya dito sa loob ng hammer housing. And then, meron tayong spring stopper. So, yung spring stopper at saka yung pinaka-hammer, meron niyang butas na 8 mm. Diyan papasok yung pinaka-hammer spring para magkaroon siya ng guide. And then, meron pang rod dyan para hindi bumaluktot kapag kinakasa yung pinaka-hammer. May guide po yan. Dito naman tayo sa hammer spring. Itong hammer spring na to ay galing lang po yan sa payong. Yung diameter po niya is 8mm and then yung ID niya is nasa 5 to 6mm yata. Yan, okay na okay to. Matagal ko na tong gamit dun sa isang unreg PCP ko. Itong pinaka-dimension naman ng hammer natin or yung length niya ay 45mm. Yung weight niya hindi ko pa natimbang. So last time yung ginawa kong unreg na PCP, yung weight ng hammer niya ay nasa 60 plus grams. Mga 65 yata yun or 68 grams. Mas maganda kung mas magaan yung hammer mo para ma-eliminate yung pag-bounce ng hammer. Kasi yung hammer bouncing, nagsasayang yun ng air. So, imbes na efficient yung air gun mo is magiging aksayado siya sa air. Dito naman tayo sa pinaka-trigger mechanism niya. So, ang trigger po niya ay mild steel lang. Yan, yung ginawa kong panloob niya ay mild steel lang. And then, ito, pako lang po to. And then, gumawa ko ng aluminum na tawag na nito, yung mismong trigger para mas comfortable siyang kalabitin. And then, of course, mas maganda siyang tignan. Ayan, naka M5 set screw lang yan. Pwede mo siyang tanggalin o kaya i-rotate kung saan ka comfortable. And then, of course, ngayon, yung trigger ko ay ginawa ko ng adjustable. Ayan, ito yung adjustan niya. Philip screwdriver lang yung gagamitin dyan. Then, pwede mo na siyang i-adjust para mabawasan yung or dagdagan yung sensitivity ng trigger. Mas, feather touch, kumbaga. And then, another material para na pwede nyong gamitin pagdating dito sa trigger housing ay pwede kayong gumamit dito ng engineering plastic, yung kulay itim. Walang problema yon kasi matigas din naman yon and then napaka-durable ng material na yon. Yan ang gagamitin nyo, mas madali siyang i-process at saka butasan. Unlike dito sa aluminum na medyo mas matigas konti. And then medyo matagal siyang butasan, lalong-lalo na kung wala ka namang milling machine. Ito mano-mano lang, drill lang ang ginamit ko dyan. And then yung rotary file or yung kikil na binabala sa drill at saka yung sa Dremel. Yan lang. Dito naman tayo sa pinaka-bolt niya. So yung bolt nito ay gawa rin sa mild steel din to, and then brass ito. Tapos, ang gagawin ko dyan is lalagyan ko rin siya ng parang mild steel dito sa dulo and then doon nakalagay yung pinaka pellet pusher. At ito, gumagalaw to, nagro-rotate. Yung butas niya nahabaan ko para yung pinaka brass housing niya may iwan. Nakapix po yan kasi meron niyang tornilyo dito sa ilalim. So, hindi siya magro-rotate. Yung magro-rotate lang po itong pinaka bolt at saka itong steel dito sa likod. So, pag bibili nga pala kayo ng Z-valve, meron na siyang kasamang mga spare na O-rings. And then, meron din itong kasamang spare na valve. Acetal na yan or engineering plastic na valve na yan. Ayan siya. Sulit na po yung Z-valve. Napakamura po. Ayan yung loob niya. Ayan, medyo malaki-laki yung plenum. Siya nga pala, kung gusto nyo ng rough calculation or yung estimated FPE or yung foot-pounds of energy,
na makukuha nyo sa gagawin yung PCP, magbe-base kayo doon sa laki ng plenum. So, ang general rules sa pag-compute kung ilang FPE is yung plenum volume times 1 or 1.5. So, ganun ang pag-compute. So, for example, ito, ang plenum volume nito ay halimbawa nasa 20 cc. So, ita-times 1 mo siya. Pwede kang makakuha ng 20 FPE o kaya i-times 1.5 mo siya. So, 30 FPE yun. So, yun. Doon maglalaro yung output or yung power ng magiging PCP mo. Nasa around 20 to 30 foot-pounds. Pag nabuo siya, ganito yung magiging pinaka-itsura ng receiver. Tapos yung hammer, syempre, nandyan sa ilalim. Ayan. Ayan. So, medyo mahaba siya. Kasi nga, gawa nito sa Z-bulb niya, mahaba. Okay naman siya tignan. Napaka-pogi nitong bolt action talaga. Kaya gustong-gusto ko ng bolt action na ginagawa. Bukod sa madaling gawin, ang ganda pa niyang tignan. Diba? Yan. So, yun lamang po. And then, i-update ko ulit kayo kung merong progress sa ginagawa ko na project. Salamat sa panunood.